Vice Presidente ng Pilipinas, ang source ng fake news. Di ba? Tapos maririnig, maibabalita sa labas ng Pilipinas po. So ngayon, eto pa, pakinggan nyo ho si Inday Sara Duterte. May bibitawang salita po. Tingin ko, medyo may pagka-fake news din po itong binitawang salita ni Inday Sara Duterte. Nandyan o wala yung impeachment? Kahit nandyan wala ang impeachment, no? Pakinggan ho. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung Makati. Po, wala nang investors na pumapasok. Ayaw na nila. Unang-una ho, mga bossing, yung mga nangangapital ho, no? Ayaw niya ng corrupt na bansa. Ayaw po niyan, lalo na pag galing po sa labas ng bansa, ayaw po nila ng ganun. Bakit po? Gusto nila yung patas lahat. Gusto nila yung maayos, walang nangingikil sa kanila. Gusto mo ba ganito, ganyan, yung negosyo mo tumakbo ng maayos dito. Pes, kailangan mo magbayad sa amin, sa amin, maglagay sa amin, etc. Ayaw po nila ng mga ganun. Kung may buwis po, may buwis, sige, babayaran namin yung buwis na yan. Basta straightforward. Pangalawa, malas po sa negosyo. Yung mga katiwalian ho, ayaw nilang nai-involve dyan. So ako naniniwala ho, mga bossing, yung mga investors na yan, gustong marinig po, no? Kung ano ang katunayan. Or kung talagang nangorap si Inday Sara Duterte, kailangan marinig ng sambayan ng Pilipino yan, no? Para maubos ang korupsyon sa Pilipinas. Tingnan nyo nga po, yung Makati Business Club, mga bossing, sila isa sa nangunguna na lumagda o sumulat na ang sabi kailangan dapat ituloy yung impeachment process ni Inday Sara Duterte o yung impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Dahil ang gusto po niya mga yan, mga boss, yung maayos, walang korupsyon. No? Dahil makakaapekto din po sa kanilang mga negosyo. Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Di ba? Makati Business Club. kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung Wala na daw ho, mga bossing. Yun po, sabi ni Inday Sara Duterte. Ngayon, ang tanong dyan, saan kaya nakuha ni Inday Sara Duterte yung source niya? O yung sinasabi niya, wala ng investors confidence. So wala nang gana pumasok ang mga investors sa ating bayan. nakikita Mayroon daw mang impeachment o wala daw po. nyo, bagsak ang foreign direct investment sa Ako po, bagsak daw po ang foreign direct investment, mga kababayan. FDI. No? Sige nga, tuloy natin. Baka meron sabihin siyang source. sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. Dapat po ganito yan. No? Kapag ka nagsalita ka dyan, sinabi mo yung isang bagay, naku, wala na po. Yung FDI po sa Pilipinas, yung foreign direct investors po, wala na. Wala nang tumatangkilik, wala nang gustong magpasok ng investment nila dito sa ating bansa. Kasi ganito, ganyan. No? At nakausap ko with matching pangalan, with matching ganito, may eksperto na ang pangalan ng eksperto na ito ay si ganito. No? Tapos sabay latag ng ebidensya. Pero ang nakikita ko po kasi sa kanila, mga kababayan, lagi po, lagi, bibitaw ng isang linya, hanggang doon na lang yun. Tanungin mo ng ebidensya, tanungin mo kung ano ang source niya, wala nang kasunod. No? Bakit ho sila ganun? Kasi may mga nananatili na mga DDS na maniniwala sa kanila. Isang bitaw lang kahit walang ebidensya, kapani-paniwala na yan. Style nga po Maharlika. Mga boss, pagka ito sinabi ko, ibig sabihin, ito, totoo na ito. Ganun lang po sila. Ganun lang po. Yung mga DDS. Tuloy natin. Ngayon sa ating bayan. At saka
Ulitin kong konti ha. bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka Tanggalin ko ho, mga bossing. May papakita lang po ako sa inyo. No? Ito, papakita ko lang sa inyo ito. Sabi dito, balita po, hindi ko tinatanggal yung dito, yung mga nasa itaas, para alam nyo kung saan yung source. No? Para kung sabihin nyo, so kaya yung source ni Mark Ramos na tumataas o maganda yung pagpasok ng investment sa Pilipinas. At least alam nyo kung saan nahagilapin po. O ayan, nandyan, nakasulat, GMA News Online, published May 18, 2024. O, tingnan nyo po. PH Investment Efforts generated 2.3 trillion so far. Marcos Administration. Ganyan dapat sila. No? Pag ito sinabi ko, wala nang pumapasok na mga investor sa Pilipinas, kasunod po, kaakibat po, yung ebidensya. Hindi po yung basta na lang sinabi, basta na lang po ganito, ganyan. Meron dapat source na papakita po, mga bossing. O ayan, kayo na lang po ang magbasa. No? Hagilapin nyo na lang po. Yan, ayan, nakasulat, nilagay ko. Published May 18, 2024, GMA News Online. I-type nyo lang po, ayan, no? PH investment effort generated 2.3 trillion so far under Marcos administration. Hindi yung kung ano-ano lang po yung sinasabi. No, isang bagsak o pag hinanapan ng ebidensya, wala na. Hindi na magsasalita. Hindi na humahagilap ulit, mga bossing. Ayaw po natin ng ganun. Hindi po uubra sa mga kapwa natin Pilipino yung mga ganong style po. Nakulong si Lisa Marcos sa LA. Tenging ebidensya, pakitaan kayo, pader. Wala man lang nakita na miski man lang nakaupo lang si Lisa Marcos doon sa detention facility. Ang pinakita po, pader. Yung mga DDS naman, oo nga, ala, grabe, pinakita ni Maharlika yung pader. Ganun na. Yari kayo. Tapos, bigla nang magpupuntahan sa Facebook yan. Nasaan si Lisa Marcos? Ganun na yung sasabihin. Ba't may nahanap? Tanongin nung kaibigan, ba't may nahanap? Kasi sabi, nakulong daw sa LA . Nasaan? Pakita mo nga ebidensya, pare. Eto, ano yan? Pader. Diyan daw sa likod ng pader na yan, nakakulong si Lisa Marcos. Anak ng tinapa. May utang sa amin ang mga luwistro. 9 milyon o 8 milyon ang utang nila sa amin. Sinagot ni Luistro. Bigyan nyo naman po kami ng patunay. Resibo man lang. Hindi na sumagot. Yan ang style ho nila, mga bossing. Yan po ang style nila, mga kababayan.